Sinapian nga ako ng kasipagan ngayon, kaya tutulungan ko maglinis sa computer shop si ate. At saka ngayong araw din pala yung pag-coins out sa mga PisoNet. Per week din pala kami nagka-cash out, kasi minsan nauubusan din kami ng mga barya. Naipon na din kasi sa loob, kaya kailangan na namin buksan. Sobrang alikabok din pala ngayon, kasi ginagawa yung daan sa harapan namin. Ito palang PisoNet na to, ito yung naiiba sa lahat. Ito kasi yung ginagamit kong PC nung nag-aaral pa ako ng online class. Pero nung natapos na ako, pinagawa ko rin ng PisoNet para malaro din ng mga bata. Ilang months na lang din pala, ibebenta na din namin itong mga PisoNet. Pero bibili kami ng mga bago, kumbaga upgraded. Yung mga naglalaro kasi dito, konting lag lang, sumisigaw na ng Kuya Yang. At saka Ate Day, yung PC ko naglalag, kahit wala pa siyang 10 seconds na naglo-loading. Pero naiintindihan ko naman sila, lalo na kung piso lang yung hinulog nila. Tapos yung buong oras na yun, loading lahat. Charot! 2 araw pala bago namin nalinis tong computer shop. Halos kakauwi lang kasi namin. Sinelebrate namin yung kaarawan ni ate, kaya ngayon lang din kami nakapaglinis. Kailangan din kasi araw-araw malinis tong shop para hindi siya mangamoy paksiw. Charot! Kailangan talaga araw-araw malinis tong shop kasi ginagawa nilang cinema room to. Kaya kapag naglilinis kami dito, halos yung mga nakakalat, yung pinagbalatan ng mga kinainan nila. Pagkatapos nga mawalis yung mga kalat, nag-spray na din ako dito sa loob ng shop. At saka ako na din isa-isang pinunasan yung mga PisoNet. Sinabay ko na din in-spray tong mga headphone para hindi sila mangamoy ng tulok. Charot! Pagkatapos nga namin malinisan yung mga PisoNet, sinubukan ko na yung bigay ng Shein. Etong vacuum. Ang galing nga nitong vacuum kasi nakukuha niya yung mga natitirang alikabok. Kaya habang gumagana yung vacuum, nagumpisa na rin mag-map yung ate ko. Sabi nga niya sa akin, hati daw kami sa pagmamap para daw walang lamangan. Parang hating kapatid. Ang dami pala nagtatanong sa inyo kung naglalaro ako ng mga online games. Sige lang, puntahan niyo ako dito sa computer shop. Ako nang bahala sa oras nyo. Uy, charot! Nakakapaglaro naman ako pero hindi ako magaling. Kaya i-comment nyo na lang dyan kung anong gusto nyong laro. Maglalaro na lang tayo sa online. Kahit Roblox pa yan, lalabanan kita. Charot! Pero sana bumalik na din yung Ross. Hindi yung bulaklak ah. Pagkatapos nga namin maglinis, ito na yung pinaka-exciting part. Yung pagko-coins out. Inuna na nga namin itong dati kong ginagamit na PC. Ito kasi yung favorite nilang nilalaro. Kasi medyo malaki yung monitor. Kaya medyo marami mga barya na nasa loob. Meron na din palang 5 tsaka 10. Pero hindi siya pwedeng tawaging 5 net tsaka 10 net. Kailangan PisoNet lang para aesthetic. Charot! Kapag ganito ding araw, binabacuum din namin yung sa loob para hindi siya masyadong maalikabok. Para maiwasan din yung paglalag ng mga PC. May mga number din pala yung mga PisoNet dito. Pareho ng mga number nila sa mga susi. Para di rin kami nahihirapan o nalilito sa pagbukas ng mga PisoNet. Hindi rin pala pare-pareho yung mga nasa loob. May mga panahon din na onti lang yung mga nasa loob. Tulad nung isang araw, walang masyado naglalaro kasi naglalato-lato sila. Kaya nga pinromote ko na tong computer shop para dumami na yung mga customer. Charot! Marami palang pumupunta dito. Yung iba galing pa sila sa kabilang bayan. Yung iba naman hinahampas pa ng kanilang mama para umuwi. Charot! May nabasa pala ako nag-comment. Kapag ba daw nawawalang power, binabalik ba daw naman yung oras nila? Syempre, binabalik namin. Pero nakadepende yun kung totoo yung sinasabi nila. Nakikita din kasi namin yung sa CCTV kung meron pa talaga silang oras. At pagkatapos nga namin makapaglinis, sinara na din namin yung computer shop. At di pa nga ako nakakapag-umpisa magbilang. Meron ako nakita na parang barya na nakalagay ang open. Shoutout sa naghulog nito. Sana hindi open time yung oras mo nung hinulog mo to. Charot! Ito pala yung nagpapasakit sa likod namin. Yung pagbibilang ng barya. Maabot kami hanggang 2 oras. Hinihiwalay din namin yung luma tsaka yung mga bago. Bawal din kami mag-usap. Baka malito kami sa pagbibilang ng mga barya. Kaya kung mapapansin nyo dyan, sobrang seryoso na mukha namin. Hulaan nyo din pala kung magkano yung na-coins out namin. Kung makahula, bibigyan ko ng iPhone. Hindi yung chawot. Pero yung eksaktong amount. Ilalagay din pala namin sila sa mga plastic. Kasi minsan may pumupunta dito sa bahay para may magpapalit ng mga barya. Pagkatapos nga namin makapagbilang, naligo na din ako. Kasi magluluto pa ako. Nakakagutom kasi magbilang ng mga barya. Lalo na kapag gantong oras kami nag-coins out. Nagsama-sama ko na nga silang pakuluan dyan. Kasi tinatamad na akong isalin siya sa isang lalagyan. At saka hinugasan ko na din naman yung itlog. At nang malambot na nga siya, nilagay ko na tong pampalasa. At 2 lang din pala yung niluto ko kasi baka hindi na namin ito maubos. Medyo mahina lang din kasi kumain si ate. Kaya sabi ko sa kanya bago kami kumain, na siya magpabebeng kumakain. Kasi ilang minuto lang mauubos ko na to. Lalo na kapag ganitong oras, gising na gising yung mga bulati ko. Ayun lang. Bye-bye! Ngayong araw nga magde-day off sana ako. Magne-Netflix and chill lang sana ako ngayon. Kaso nga lang hindi ko pa na-open yung TV. Meron na kagad bumibili sa tindahan. Kailangan kong pabilin yun. Kasi ako yung tindero ngayon. Naglalaba kasi ngayon si mama. Kaya ako muna nakatoka sa tindahan. Mamayang gabi na lang siguro ulit ako manonood kapag sarado na yung tindahan. Diyan pala yung lagi kong pesto. Kapag nagtitinda ako, ay kapag kumakain pala. Charot! Dito na nga din pala ako madalas mag-almusal. Minsan maghapunan na din. Lalo na kapag tinatamad ako magluto. Habang kumakain nga ako dito, may dumaan na nagtitinda ng isda. Ay
hindi lang pala isda, marami siyang paninda. Kaya tinawag ko talaga si kuya para makita ko kung ano pa yung mga iba niyang tinda. Nagtitinda rin siya ng suso, meron din siyang tindang pusit. Kaya bumili talaga ako ng pusit kasi gagawin kong calamaris mamaya yan. Nakialaman ko na nga tong benta ni mama kasi bibili ako ng pusit. Papakainin ko na lang siya mamaya ng calamares kapag naluto na. Charot! May listahan din pala ako ng mga utang ko dito kay mama. Kaya kada kain ko dito, nakalista na kagad kay mama. Malis na muna pala ako sa tindahan kasi magluluto ako. Pero babalik ulit ako doon kapag may bumibili. Matagal na din pala ako nagkikrave ng calamares. Hindi lang ako yung nagkikrave, pati yung pusa. Matagal na din daw niya gustong kumain ng calamares, sabi niya sa akin. Charot! Nilagay ko na nga siya sa palanggana para malinisan na. At ang laki din pala ng mga nabili kong mga pusit. Yung palang isa dyan, bala kong gawan ng butterfly squid. Yung magmumukha sana siyang paro-paro G. Charot! 3 beses ko pala hinugasan yung mga pusit. Mas malinis kasi mas masarap. Heto pala yung unang beses na gagawa ko ng butterfly squid. Sinundan ko na nga lang yung napanood ko sa Facebook kung paano siya hiwain. Tinanggal ko na din pala pati yung mga laman sa loob para malinis yung gagawin nating paro-paro G. Hiniwa ko lang pala dyan sila ng kabilaan. At heto pala yung naging resulta. Parang naging paro-paro G na pilay. Chot! Binalatan ko na din pala yung pusit. Di ko nga alam kung binabalatan pa to. Pero binalatan ko pa din para maging maputi na siya. Baka kasi nagsasawa na siya sa kulay niya. Kumbaga glow up. Charot! Tinuhog ko pala yung ginawa kong butterfly squid para hindi rin siya magmukhang pilay. Pagkatapos ko nga magawa yung butterfly squid, sinunod ko na tong isang pusit. Ito naman gagawin ko siyang calamares. Yung pabilog lang siya, mamaya ko pa pala lulutuin to kasi halos kakakain lang namin. Gagawin ko na lang din tong merienda mamaya. Habang naghihiwa nga ako, meron nga bumili. Hindi ko nga alam kung bibili ba yun o kung magpapapalit lang siya ng barya. Pinakialaman pa nga ng ate ko yung ginagawa ko. At nagulat pa nga ako dito kasi marunong pala siya manghiwa. Pabebe lang siya ng konti mga guys. Pagkarating ko nga, naabutan ko na siya ng hihiwa. At sabi ko nga sa kanya, siya na yung pumunta sa tindahan para mabilis ko na din matapos tong niluluto ko. Hinugasan ko nga ulit tong mga nahiwang pusit na ngayon ay calamaris na. Ay mamaya pa pala kapag naluto na siya. Sobrang laki nga ng pagkakahiwa ko sa mga pusit. Sobrang laki nga, pwede mo siyang gawing bracelet. Charot! Pagkatapos ko nga mahugasan, nilagay ko na sila sa isang lagayan. Dito ko na lang din sila sasangkapin. Naglagay lang dyan ako ng iklog, pamintang duwog-duwog, at saka mga ibang pampalasa. Hindi ko na sasabihin yung mga ibang pampalasa. Baka kasi kopyahin nyo. Charot! Yung ibang pampalasa pala na sinasabi ko, asin lang, para lang magmukhang aesthetic. Hindi pa nga naluluto tong calamares, naghihingi na yung pusa. Hindi nga sa amin tong pusang to. Lagi lang siyang pumupunta dito sa bahay. Minsan nga dinadala pa niya yung mga barkada niyang pusa sa bahay. At ngayon nga buntis pa siya. Fast forward ko na. Kakagising ko lang pala dito. Alas 4 na to ng hapon. Yung gagawin ko muna pala ngayon yung sausawan. Lalagyan ko lang din ng pipino yung suka. May natry kasi ako nung isang araw na Toto Bits. Yung sausawan nilang suka merong pipino. Kaya tinry kong lagyan. Kasi ang sarap kapag may pipino. Lalo na kapag marami yung sibuyas. Tsaka syempre hindi pwedeng mawala yung pamintang duwog-duwog. Pagkatapos ko nga makagawa ng sausawan, naganda na rin ako sa pambalot sa calamares. Nagpainit na din ako ng mantika. Tapos kinuha ko na yung paro-paro Gina squid. Ilagay ko na siya dito sa pambalot natin na hawina. Kailangan natin siyang balutan kasi nilalamig siya. Chot! Sana nga lang magmukha talaga siyang paro-paro. Pagkatapos ko nga mabalutan siya ng hawina, nilagay ko na siya dito sa kumukulong mantika. Habang pinagmamasdan ko nga yung paro-paro Gina squid, parang hindi naman butterfly itong nagawa ko. Imagine niyo na mukha talaga siyang butterfly. Chot! Sobrang bango talaga ng amoy ng pusit kapag malapit na siya maluto. Lalo na kapag paro-paro Gina squid o kaya yung calamares. Nang matapos na nga siya maluto, ilagay ko na siya dito sa strainer. Tapos sinabay ko na din tong calamares. Sa totoo lang mga guys, ang tagal ko na naghahanap ng calamares. Wala rin kasi nagtitinda dito malapit sa amin. Buti na lang talaga, meron nadaan sa harap ng tindahan namin. Sakto pa talaga, ako pa yung nagtitinda ng mga oras na yon. Eto na pala yung naging resulta. Pagluluto natin ng paro-paro Gina squid at saka ng calamares. Inuna ko na muna palang kainin tong calamares kasi saglit lang siyang kainin. Medyo malaki din pala yung pagkakahiwa ko ng calamares. Ngayon lang din ako makakain ng ganto. Kasi yung mga nakakain ko sa kanto, sobrang liit lang ng mga yon. At legit guys, ang sarap niya. Lalo na kapag ikaw mismo yung nagluto. Samahan mo pa yung masarap na sausawan. Parang yung kinain ko nga dito, konting calamaris, maraming pipino tsaka sibuyas. Chot! Huli ko na din palang kinain tong paro-paro Gina squid. Medyo malaki lang yung paro-paro G, pero parehas lang sila ng lasa. Ayun lang. Bye-bye!